Talking Points. Ang tinig ng serbisyo publiko. Ngayon po, hindi kasi po ang pinaka-importanting asset ng PNP, yun pong human resource. Of course, Kaya po talagang sinusubaybayan po natin yung training nila. Ngayon, bukod puro sa pagsasanay, nagpalabas na po kami ng mga manual. Yung investigation manual para po magkaroon. Meron pong reference ang ating mga pulis. Yun pong hindi nakakuha ng kopya, available po sa website natin. Pwedeng i-research through the computer. Ang website ng PNP is www.dilg. Anong website natin, sir? I'll give it to you. Mamaya, i-check natin. Website ng Philippine National Police. Pwedeng i-download doon yung bagong, anong tawag doon? Yung manual. bagong investigation manual. Kasi meron pa po tayong panibagong second manual na nilabas natin, yung investigation manual on crimes of violence. Ito naman po, nakasaad yung relationship po ng first responder, investigator on case, scene of crime, operation of crime laboratory, and investigation management of investigation. So, para po makita ng yun pong overlapping, magkakaroon po kasi ng overlapping ng functions, dito po sa manual nato na specify ho yung mga specific role ng bawat pulis sa pagkandak ng investigation. Ayun, maigi yung, at least yun na bibigyan yun ng linaw yun na Director Kakdak. Yes, kasi halimbawa, may nangyaring krimen. Siyempre, ang unang-unang re-responde dyan, yung mga tauhan ng pulis doon sa police station na nakakasakop doon sa lugar, di ba? At so yung pagdating ng mga pulis doon, ano yung role nung unang darating na pulis doon? Sila ba'y magkoconduct na kagad ng investigasyon o ang role nila is merely to i-secure muna yung area, walang lalapit dyan, walang gagalaw dyan, baka makontaminate yung lugar. Paano ho yun, sir? Ito po yung responsibilidad ng tinatawag natin ng mga first responders namin sa PNP. Usually, ito yung mga naka-assign sa beat patrol, mobile patrol, bike patrol, motorcycle patrol. So pag mayroon tinawag na pangyayari, sila pong unang dadating. Ang unang-una po dapat nilang gawin ay to save life. Kung meron pong sugatan, dapat po talagang bigyan mo na kagad ng first aid yan bago mo madala sa ospital. At kung ito naman po ay biktima, importante po makuha yung dying declaration. Baka po hindi na umabot sa ospital, matanong mo man lang kung sinong bumaril o sumaksak sa kanya. Ngayon po, ang secondary role niya is to protect the crime scene so that he will be able to preserve the evidence. Lalagyan niya dapat ng police line. Kung minsan po wala sila talagang yung official na police line, ang binibilin po namin, anything which will cordon the area will be enough. Tapos sasabihin natin na nobody is allowed to get into this place. So ngayon po, pwede na rin po siyang magtanong-tanong sa paligot at makapag-identify siya ng potential witnesses or ma-determine din niya yung posibleng escape route. Meanwhile ho, second responder na, dadating na po yung investigador. I-brief niya ngayon yung investigador. Ngayon, critical po itong pag-protect ng crime scene dahil pag na-determine ng investigador na ang nature ng offense is sensational or sensitive, he is mandated by our police procedures to call for the crime laboratory SOCO. Yun po ang magpro-process. Kung hindi po na-protect yung crime scene, kahit na po dumating yung SOCO, natapak-tapakan na po yung mga ebidensya, na-contaminate na, mahirapan na po tayo. Ayun, so, ang critical po dyan yung first 72 hours. Ayun. At nakikita natin yung kahalagahan talaga ng papel na ginagampanan ng mga unang responders. Liban doon sa ma-prevent o kung pwede pang ma-prevent yung crime o ma-lessen yung impact nito, another thing is to preserve the crime scene para hindi ma-contaminate dahil ito yung makakatulong ng malaki doon sa kung mabubuhay ba yung kaso o will it stand in court o hindi, di ba, Director Sir? Tama po kayo, sir. Kaya nga po magpro-propose din po kami ng first responder course more or less on investigation ho. Parang sa ganon, magdugtong-dugtong po yung training program namin. May training program na po kami para sa mga investigador, may training program po kami sa mga forensic examiners namin sa crime laboratory. Gagawa pa rin po kami ng training program para sa first responder para masigurado po natin na itong mga PO1 na bagong dating sa atin, hindi lang sila patrolya ng patrolya. Kung may mangyari, alam din nila kung anong gagawin nila. Opo. Dahil itong binabanggit natin na ito, kumbaga, these are more advanced courses na hindi pa kasali, ika nga, dun sa basic course ng pumapasok ng pagpupulis, let's say, para maging PO1. Mga general courses lang yung kinukuha nila. Kami po ay nagbabalak na makipag-ugnayan sa PPSC upang sa ganun po yung basic recruit course po na binibigay sa mga PO1
ay makapag-intervene ho kami, makapag-recommend ho kami. Dahil ang amin pong paniwala, ang dapat lang muna natin ituro sa PO1, yung kanilang gagampanan na trabaho. Yun, Pagka aha. tinanggap sila ng PNP. Aha, Unfortunately po, yung PPSC is a separate bureau. It's not under the Philippine National Police. Okay. So nakikipag-coordinate po kami sa kanila. Yeah, it's a separate bureau, Director, pero it's still within the DILG. Yes, sir. Okay, so kumbaga ito yung eskwelahan o yung paaralan ng mga maya magpupulis at iba pa. Pati yung sa Bureau of Fire Protection and yung mga jail officers natin, di ba, BJMP, doon din. Doon ang din po schooling ang nila. nagtre-train. Okay, very interesting yung pakikipag-usap natin kay Director Kakdak. Marami tayong natututunan na mga basics, ano. Okay, so fingerprints, ballistics, tapos yung DNA. Ito, napapanood din natin sa mga television, mga imported na television program, na yung DNA will play a major role pagdating sa either mako-convict o ma-acquit ang isang pinaghihinalaan lalo na sa mga mabibigat na kaso. At meron na pala tayong sapat na mga equipment din at training na makakapagpabilis sa proseso ng investigasyon using DNA, Director Kakdak, sir. Meron po. Meron po tayong DNA laboratory dito sa Camp Crame at meron po tayong sapat na mga tauhan na nakapagsanay upang i-operate itong makinang ito. Pero i-clarify ko lang po, medyo luma na po. Nuclear type po yung DNA machine natin. Medyo may kabagalan po bago makuha ang resulta. Kami po ay nagbabalak sa Philippine National Police na bumili po ng mitochondrial type para po yung sa ginagamit ng FBI, 3 araw lang po lalabas na yung result. Yung nuclear type po, meron pong mga samples na hindi na ho niya ma-generate yung DNA. So hindi tayo maka-elevate dun sa second phase, which is comparison. Kung hindi ka na makapag-generate ng DNA profile, wala kang i-compare. So kung makuha po natin yung mas bagong mitochondrial type, mas magiging epektibo po yung DNA examination natin. Doon po sa pag-criminal case po, yung pong mga nagagather na evidence doon, dadalhin po natin sa crime lab, wala na pong sinisingil ng crime laboratories sa service to PNP and other investigative agencies. Pero po yung mga pribado na kung minsan nagre-request ng paternity test, meron pong konting gastos yan, 20,000 per sample. 20,000 per kukunan sample. po yung bata, yung tatay, tsaka yung nanay, bali 60,000 po. Per sample. So, limbawang may sa mga blood samples yan, di ba? Yes. So, tatay, nanay, anak, halimbawa. 60,000 po yan kasi 20,000 per sample. Per sample, ang Pag 20,000. lumapaso kayo, medyo doble po yung sisingilin. Ibig sabihin, mas mura pa rin pagdating sa PNP Crime Lab. Opo. Dahil partly sinasubsidize pa rin ng PNP, kumbaga, kaya mas mura. Opo. Papasok po sa trust receipt namin yon, pero second priority po yon. Basta may dumating po na sample na galing sa crime scene, uunahin po ng crime laboratory yun. Dahil yun naman part ng mandato ng Yun Philippine po ang National mandato namin Police. talaga. Ayun, okay. Very enlightening. Okay. Ngayon, sir, iba pang mga aspeto. Like, kayo rin hong nangunguna dito sa tinatawag na PNP Program Management Office, sir, di ba? At isa sa mga bagong nabasa ko lately, pati yung nire-revolutionize nyo na, pati yung paraan ng pagpapablatter ng mga reklamo o sumbong dun sa mga police stations natin. Meron kayong naiko-coin na term na e-blatter na no? Bigyan nyo nga kami, sir, ng update o ng backgrounder tungkol dito. Kasi nga yung mga napapanood natin, halimbawa, o yung mga naobserbahan natin sa mga police station noong araw, well, meron pa rin ilang iba ngayon, di ba? Interviewin mo yung nagsusumbong. Tapos, minsan, ang entry, kung hindi pa encoded sa personal computer, minsan minamakinilya pa. So, binabago nyo, ginagawa nyo mas modern ang pamamaraan na ito, yung pagbablatter ng ganitong mga insidente, Director Kakdak, sir? Opo. Bali po, yun pong manual ay hindi po namin iiwanan, sir. Opo. Pagkatapos po ma-enter doon sa blatter, yun pong crime registrar natin will encode it in the computer. Ito pong mga computer, supposedly bibigay ho natin sa mga istasyon. Dito po nila ipapasok ho through the e-blatter system na tinetesting na po namin sa NCRPO. Okay. Sana po bago mag-retire si Police Director General Bacalso, ma-launch na po namin sa NCRPO yan. Ang mangyayari po, pag in-encode po sa istasyon, dire-diretso po sa Crame yung database. Wala na pong intervention sa intermediate headquarters. Ibig sabihin po, kaagad-agad po natin makakapture yung crime statistics. Ngayon po, ang advantage naman po nitong e-blatter para sa mga chiefs of police, pag meron po silang gustong i-generate na data,
madali po nila itong ma-generate using their own system. Like for example, gusto nilang ma-determine kung anong oras madalas mangyari ang krimen. Yung database mismo nila lalabas. Oho. Parang sa ganon, yung deployment mo ng tao, maiplano mo. Kung anong oras dapat ka mas maraming palabasin na tao. Okay. Kahit pati yung taga-opisina mo, kailangan palabasin mo yung sa particular na oras na yon. Or, i-determine saan banda naman sa nasasakupan mo yung madalas pangyarihan. Mas crime So, prone. Yung crime prone naman. So, dun mo i-dispatch yung mga tao mo. Okay. So, ito po yung advantage na nitong e-blatter system. At sa amin pong paniwala, pagka ho na-implement ito, initially po sa NCRPO po ang aming balak i-launch ito. Ngayon po, tinesting ho namin doon sa existing mga hardware ng mga istasyon, mukhang hindi po kakayanin. Kaya ang advice po sa amin ng mga experts namin, ibumili na kami ng bago na paggagamit sa istasyon kasi hindi daw po kakayanin kung multiple use yung computer at may mga dati ng program na laman. So dapat po exclusive. Okay. So ngayon, yung ganyang mga findings, kumbaga, support as nagiging scientific na yung basihan. Like, kasi, ito, ganitong oras, maraming nangyayaring krimen, halimbawa. Scientific na, hindi yung mga gut feeling lang. Kasi, meron ng pinagbabasihan na numbers, di ba? Base doon sa electronically stored data na, ika nga, from the various police precincts, Director. Tsaka po mamomonitor natin yung status ng kaso. Pag napasok po sa database yan, kahit magpalitan po ng chief of police, alam natin dito sa Krami ano nangyari sa kaso na yan. Bakit hindi pa na-file sa fiscal's office? So, yun pong panawagan kasi sa atin ng ating Pangulo na we monitor up to conviction. Kailangan po talaga may database yan. Kasi kung wala pong database, ang hirap po pag nagkapalitan, minsan hindi natin na ma-determine ano na nangyari ron sa mga kasong ibang nangyari sa mga malalayong lugar. Okay. Very interesting ho yung mga pinag-uusapan natin na ganyan at nakikita natin na nitong nagdaang mga buwan talagang nandyan ang mga pagsisikap na mapag-ibayo, ma-modernize ang mga equipment ng PNP, madagdagan ang knowledge and skills ng mga police officers natin at mga tauhan ng PNP para higit na makatugon ika nga sa hinihingi ng mga pagkakataon, the call of the times, ika nga, Direktor. Okay. Sa ibang aspeto, of course, yung pong may mga usapin ho, halimbawa na maging ang Philippine National Police ay natatanong, one of them ay, unahin ko na muna yung sa aspeto ng modernization. Kasi siyempre, kaakibat ng pagdaragdag ng equipment sa investigasyon, pagpapataas ng antas ng skills ng mga pulis at opisyal ay yung mga makabagong kagamitan like of course yung mga mga baril at yung proficiency sa paggamit ng baril. Sa aspetong ito, kumusta ang procurement ng Philippine National Police? Kung ikukumpara natin noong nagdaang mga taon at yung sistema ng pagpo-procure ngayon, ito ba'y mas mabilis, mas transparent, mas open sa publiko, mas open to scrutiny? Paano po yung aspetong yan, sir? Meron po tayong hinarap na usapin. Kaya po ang ating Chief PNP ay minabuti po na ayusin palalo yung ating procurement program. Meron po kasi tayo po ay mapalad sa Philippine National Police kasi po ang national government nag-allocate po ng malaking halaga para po sa aming capability enhancement program, meaning ang priority po natin dito yung move, shoot, and communicate capability. Opo. At ang ginawa po ng ating Chief PNP, inayos po yung mga composition ng BAC, tsaka yung Inspection and Acceptance Committee. Dito po sa BAC, Bids and Awards Committee, ang automatic members po niyan ay representative ng DILG, and NAPOLCOM and COA. Tapos po sa Krami po iniimbitar po namin yung miyembro ng PNP Press Corps na mag-observe at from the from non-government organizations and possibly from religious sectors to observe to ensure that there is transparency. Ngayon po meron din pong mungkahi na
pwede rin po sigurong centralized procurement po. Kasi halimbawa po, nangangailangan po ang PNP ng M16 rifles. Nangangailangan din po ang AFP, tsaka siguro NBI at ibang ahensya ng gobyerno. Siguro pwede po na i-centralize na po yung procurement dahil kung mas marami kang bibilin, baka maging mas mura ito. So, open din po ang PNP sa mga ganitong mga proposals. Okay. Mga kaibigan, babalik ko kami maya-maya for more at bibigyan dan muna natin ng ilang pang mga paalala. Magbabalik po ang Talking Points, ang tinig ng serbisyo publiko.